Senator Lacson, may babala, magkakagulo sa Pilipinas kapag nangyari ito. Magkakagulo tayo. Pero Biblia, nagsalitang mangyayari talaga ang gulong ito at hindi ito mapipigilan ni numan. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Tahimik ang gabi, pero sa ilalim ng katahimikan may gumagalaw. Hindi armas, hindi pala, kundi batas at ang paglapastangan dito. Sa isang panayam sa radyo, si Senador Panfilo Lacson, isang dating pulis, isang veteranong mambabatas, ay nagbitaw ng isang babala. Kapag hindi natin sinunod ang Korte Suprema, magkakagulo tayo. Isa sa isang tabi natin, hindi, may sarili kaming pananaw dyan, hindi namin susundin yan. Medyo magkakagulo tayo. At ang mas malalim na pahayag niya, ang tunay na matatalo ay ang rule of law, ang batas na dapat sana'y sinasandigan natin lahat. Ang matatalo rito yung rule of law. Kailangan panaigin natin lagi ang rule of law. Ang usapin, ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa Korte Suprema, ito ay labag sa konstitusyon. Hindi raw maaring umusad ang kasong ito dahil nilabag ng mababang kapulungan ang 1-year bar rule at karapatang pantao ng Vice Presidente. Ngunit sa Senado, may mga nagsusulong pa rin ituloy ito at dito nagbabala si Lacson. Kung kada ruling ng Korte Suprema ay hindi natin susundin, sino pa ang susunod sa batas? Oo, kasi ang biggest loser dyan pag hindi sinunod yung ruling ng Korte Suprema, yung rule of law. Kasi kada na lang ba magkaroon ng ruling ng Korte Suprema, hindi natin susundin. Hindi ito katang-isip, ito ang tunay na panganib. Kapag ang sistema ng hustisya ay hindi na iginagalang, ang susunod ay kaguluhan. At kung iisipin mo, matagal na pala itong nasusulat sa banal na kasulatan. Mateo 24 verses 6-7. Makakarinig kayo ng mga digmaan at balita ng digmaan. Magkakagulo ang mga bansa at kaharian laban sa kaharian. Pangalawang Timoteo 3 verse 1. Sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Isang babala, isang pangyayari at isang hula mula sa banal na kasulatan. Hindi ito fiksyon, ito ang kagimbal-gimbal na katotohanan. Kapag binaniwala ang pinakamataas na hukuman, ang susunod ay ang pagbagsak ng kaayusan. Ngunit, ang sinasabi dito na kaguluhan talaga ay ang senyales ng malapit ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang ating mundo ay patungo sa kanyang pagkawasak. Hindi politika ang kalaban, hindi ang mga tao, kundi ang dyablo sa likod ng mga kaguluhang ito. Tanong, kung ang mismong pinuno ay hindi nasusunod sa batas, sino pa? Magkakagulo tayo at ayon sa Biblia, mangyayari talaga ito. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mga kaibigan, ang ating mundo ay punong-puno ng kaguluhan, ngunit nais ng ating Panginoon Diyos na tayo magkaroon ng kaayusan. At ang pinaka-the best na gawin natin ay sundin ang kanyang mga kautusan. John 14 verse 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay susundin nyo ang aking mga utos. Sa ating Panginoong Jesucristo lamang tayo makakasumpong ng tunay na kaayusan sa ating buhay. Magpasakop tayo ngayon sa kanyang kaibigan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo sapagkat kayo po Panginoon ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kaayusan kung kami lamang po ay susunod sa iyong kagustuhan. Ngunit
Sinasabi sa banal na kasulatan na ang mga kaguluhan na katulad ng nangyayari sa aming gobyerno ay talagang mangyayari sapagkat ito po ay napropesiya ng mangyayari. Ngunit tulungan niyo po kami magkaisa na isulong Panginoon ang niyo pong magandang balita na malapit na pong darating ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa inyo pong pag-ibig sa amin at salamat po sa pagdinig ng aming panalangin. Inyo pong patnubayan ang aming bansa, ang mga Pilipino, ang aming mga leaders, maging ang lahat ng tao sa mundo na isentro ang aming focus sa aming Panginoon Jesus lamang ngayon at magpakailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.